Ah, una sa lahat, magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat araw na naman po para mag-aralan po tayo sa isa't isa, salita ng Panginoon. Napakalaga po mga kapatid ko sa Panginoon ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung gaano kahalaga ang pag-aaral, no, sa sanglibutang ito para lang makatapos ka sa mga pangarap mo sa buhay, para umasiso, umunlad, higit sa lahat, mas mahalaga po na tayo po ay laging mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi yung kaalaman sa sanglibutan, mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan po natin kaalaman sa sanglibutan, ano sa Diyos yan? Kamangmangan. Kaya nga po, napakalaga po na kung tayo po ay maging professional o educated na sinasabi sa salita po ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon, dala-dala po natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon, hanggang doon sa kabilang buhay, dala-dala po natin yan. Pero yung mga kaalaman ng sanglibutan, pang sanglibutan lang po natin magagamit yan. Tandaan nga, yung mga kaalaman sa sanglibutan, kamangmangan po sa Diyos yan. Bakit? Dahil yan po ay pansamantala lang po, mga kapatid ko sa Panginoon. Habang nabubuhay ka, no? Ibig sabihin, magagamit mo yan. Kaya nga naalala ko mga kapatid ko sa Panginoon, halos lahat ng magulang ang gustong ipamana sa mga anak yung edukasyon, yung pag-aaral. Pero pagsalita ng Panginoon, located nga sa sanlibutan, sa maging matalino. Yan. Yung katalinuhan kasi sa sanglibutan, na mga kapatid ko sa Panginoon, pang sanglibutan lang po yan. May karunungan po sa sanglibutan na kung ating iisipin, nakakasama sa tao. Bakit? Ginagamit lang po ito pansarili. Ginagamit lang ito para mapakinabangan. Kaya naalala ko yung mga magulang, no? Kailangan po, kung kayo gusto niyong pag-aralin yung mga anak niyo para hindi sila maging mangmang sa sanglibutan, higit sa lahat, salita ng Panginoon. Hindi naman pwedeng. Yung kaalaman lang ng tao, pang isang sanglibutan. Paano natin magagamit yan pagdating ng Panginoon? Ang tao, taglay-taglay niya po yung kaalaman niya ng sanglibutang ito kung buhay pa siya. Pero kung patay na siya, anong kaalaman mayroon pa siya? Pero yung kaalaman para sa Panginoon, mamatay ka man, pagkabuhay na maguli, taglay-taglay mo pa rin yan. Yan po yung sinasabi na mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, huwag sa ibabaw ng lupa. Dahil ang kayamanan sa langit, ito po ang salita ng Panginoon na kailangan maging mayaman po tayo sa kaalaman. Kaya nga sabi, huwag sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, huwag natin ilagak ang ating pag-iisip sa ibabaw ng lupa, mga kapatid ko sa Panginoon. Dahil pansamantala lang po yan. Pero bago po dyan, mga kapatid ko sa Panginoon, nangungupos na po kami dito po sa Tala Church. Sa lahat ng mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi mayroon po tayong mga kapatid na sa pagdalive po natin, minsan nakakapanood din sila. Ibig sabihin, kapatid, kahit saan sulok ng mundo. Kumusta pa kayo? At kami bumabati po sa inyo. Happy Sabbath po sa lahat. Ganun din po, lalo-lalo na po sa mga namumuno po. Dito po sa Jerusalem Church of God. Mga pastor, mga evangelista at guro.
Kumusta po kayo, mga kapatid ko sa Panginoon? Ha? So, nandito po tayo para kung saan muli pag-aralan po ang salita ng ating pong Panginoon. Napakalaga po yung pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ha? Dahil sa pag-aaral po natin sa salita ng Panginoon, papakinabangan po natin yan. Kung paano natin mapapakinabangan yung pag-aaral po natin sa salita ng Panginoon? Kung magtatagumpay pa tayo. Ibig sabihin, kung makapag-isip po tayo. Mga kapatid ko sa Panginoon. Walang pinagkaiba yan dito sa sanglibutan na pag nag-aaral ka, hindi ka nagtiis, hindi ka nagsumikap, wala kang matatapos. Pero sa Panginoon, nakakasiguro po tayo na sa pag-aaral po natin ng kanyang mga salita, itong karunungan na ito, hindi lang po pansamantala. Hindi lang po panghabang buhay. Kasi nga, mga kapatid ko, yung panghabang buhay, dito lang po yan. Iba yung buhay na walang hanggan. Yan po yung kung saan. Maski sa kabilang buhay, taglay mo yan. Kaya mga kapatid ko, alala ko tuloy yung yung mga kapatid na ano yung topic nila ngayon? 10 Commandments? Ay 10 utos? Naku po, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi talaga kayo nadala sa mga salita na aming pinapahayag buwan sa Biblia. Na yung 10 Commandments, yan po yung pananampalataya sa Diyos nung una na pinatitigil na po tayo dyan. Pinatitigil na tayo dyan. Paano tayo makakasiguro na yung 10 Commandments o 10 utos ay pinatitigil tayo ay doon po sa Hebreo 6:1. Nakakasiguro ba tayo na talagang kasama rin yung 10 Commandments? Alalahanin natin, yung 10 Commandments, yan yung aral ng Diyos nung una. Kaya aral ng Diyos, kaya nga binigay para mapag-aralan din ng tao. Nung una. Kasama po yan mga kapatid ko sa Panginoon doon sa pinatitigil na. Diba? Kaya tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, ang gusto natin mangyari, yung sinasabi po sa Biblia. Ano yung sinasabi sa Biblia, mga kapatid ko sa Panginoon? Sa Tito 1:13. Tingnan natin mga kapatid ko sa Panginoon. Ano yung sinasabi? Doon sa Tito 1:13. Ang patotoong ito ay tunay dahil dito isawain mong may kabagsikan sila upang mga pagagaling sa pananampalataya. Ano pa lang dapat kailangan natin? Tayo na nakakaalam ng salita ng ating Panginoon. Paano po natin ito kung saan gagamitin? At anong klaseng salita na kailangan maalaman nila? Ay natural yung salita na nasusunod sa Biblia. O bakit? Kasi maliwanag po mga kapatid ko sa Panginoon na sawayin mong may kabagsikan sila. Kaya yung ginagawa natin, may pagsaway. Bakit? Sinasabi na magsitigil na sa pasimulang araw ng Diyos Aral ni Kristo tingnan natin yung sinasabi sa Hebreo. Kaya kailangan mga kapatid po, yung saway ang kailangan. Napakahalaga po mga kapatid ko na tayo na nakakaalam ng katotohanan. Huwag po tayong tumahimik na sabihin, bahala na kayo. Kailangan talaga na matupad yung sinasabi na tayo
ang tungkulin po natin, yung sila ay sawayin. Kasi nga, sinasabi dito sa Hebreo, mga kapatid ko sa Panginoon, na kung saan magsitigil na kayo. Kaya nga, sinasabi po natin palagi mga kapatid ko na yung kautosan na yan, kung iniisip ninyo na yan ang pananampalataya ninyo, yan yung pananampalataya yung walang kabuluhan na sinasabi. Kasi bakit? Ang sabi po nito sa Hebreo 6, uno, kaya't kayo tumigil na ng pagsasalita sa mga unang pasimulan aral ni Kristo. Yan ang tanong. Pag sinabing aral ni Kristo, hindi kaya ito rin yung aral ng Diyos na pinagkatiwala sa kanila? Ay yung Kristo at Diyos, walang pinagkaiba po yan. Parehas kapangyarihan yan, iisa lang ang tinutukoy dyan. Dahil yung Espiritu hindi nakikita, ang Diyos hindi nakikita, iisa lang yan. Kaya nga sabi nga rito mga kapatid ko, magsitigil na sa pasimulaing aral ni Kristo. At tayo magpatuloy sa kasakdalan. Mayroon tayong pagpapatuluyan na kung saan nandun ang kasakdalan. Sino yan? Hindi si Kristo. Ang gulo, no? Magsitigil na kayo sa pasimulang aral ni Kristo, tapos magpatuloy kayo sa kasakdalan na ang kasakdalan na kay Kristo. Ang gulo, no? Kung hindi mo unawain. Itong kung saan tayo magpatuloy sa kasakdalan, na ang kasakdalan ay si Kristo, ito yung si Jesus Kristo, nagtatawang kao. Doon tayo magpakasakdal. Kay Kristo tayo magpakasakdal, at sa pamanong parang tayo magiging sakdal? Sa pananampalataya. Dahil yung mga pasimulang aral ni Kristo, hindi sa pananampalataya yan. Baka unawa ninyo kasi, magsitigil sa mga aral ni Kristo, pagkatapos magpatuloy kayo sa kasakdalan, na ito yung kasakdalan. Kung ating bibigyan pansin, wala namang ibang naging sakdal dito kung si Kristo. Doon kayo siguro naguguluhan. Yung Kristo tinutukoy dito, nung una, nung di pa nagkatawang-tawang Diyos. Yan yung mga aral niya nung una. Na yung sinasabi dyan na, sinasabi niya na Kristo, yan din po yung Diyos. Itutuloy po natin dito sa talatang ito. Na huwag natin ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Ayan o. Yan dyan kung saan tayo magsitigil na maging ang pananampalataya sa Diyos. Hindi lang kung saan Espiritu ang sinabi o Kristo. Hindi lang ang Kristo binanggit, kundi para maunawaan ninyo, maging yung pananampalataya sa Diyos. Yan. Pananampalataya ng una sa Diyos. Kasi nga yung pananampalataya sa Diyos ng una, yan yung sinasampalatayanan nyo na kailangan sumunod pa sa 10 Commandments. Tapos ang paniniwala ninyo, yung pananampalatayang tinutukoy dito na kung saan magsitigil na, yan yung mga paghahandog. Hindi lang paghahandog ang sinasabi dito yung mga aral. Ay pagpalagay mo, yung mga pag-aano, aral din ng Diyos yan, ang tanong. Yun lang ba? Yun lang ba? At bakit? Na yung aral ng Diyos na yan, na mag-ahandog ka patungkol sa kasalanan. Bakit? Saan ba nagmumula ang kasalanan? Doon ba sa pag-ahandog, nagkakaroon ka ng kasalanan, kaya inalis na yan? Mali! Yung pag-ahandog nung una, mapapatawad ka sa kasalanan mo. Hanggang doon lang yun. Nag-alay ng mga hayop. May kasagsalan ba ron? Kung may kasagsalan, di magpapatuloy tayo doon. Mga araw ng Diyos pala yun. Iniisip siya. Hindi lang po yung tinutukoy. Yung pinagmulan na kung saan nagkasalang tao,
Kaya itinuro din ng Diyos yan kay Moses na maghahandog tayo para, o maghahandog sila para mapatawad sa kasalanan. Hindi tayo sila kasi nga sa mga Hudyo lang na binigay yan, sa Israel lang po yan. Oh, hindi naman tayo kasama dyan eh. Ha? Hindi yan ang ibinigay sa sanglibutan. Ibinigay lang yan sa Israel. Dahil iba ang ibinigay sa sanglibutan. Si Kristo na po yun. Aliwanag ko, magsitigil na kayo. Ngayon, ano kaya yung mga aral ni Kristo at ng pananampalataya sa Diyos? Di kung tatakbo ka dun sa Juan, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Yung mga aral ng Diyos, yan yung sinasampalatayanan. Natural, aral ng Diyos, hindi mo sampalatayanan yan. Sasampalatayanan nila yan, nung una, nung wala pa si Kristo. Diba? Aral ng Diyos yan. Yung ipinagkatiwala sa kanila, gaya ng sinasabi nyo, yung Ten Commandments kasi, aral ng Diyos yan, ipinagkatiwala sa kanila. Ano ngayon? Kung aral ng Diyos at pinagkatiwala sa kanila, magpapatuloy pa ba yan kung ikaw ay kay Kristo? Yan ang tanong, kailangan kong buhayan pagka ikaw ay na kay Kristo at hindi sa lahat, napatawad ka na sa kasalanan mo? Kailangan mo pa ba yan? Naku, mayroong pang topic kasi na yung tungkol doon sa nagiinom na lasing na pagka nakainom ka, wala ka sa tamang pag-iisip. Totoo yun, pero hindi para sa akin yun. Ewan ko lang. Kung baga sa Iglesia ng Diyos, mayroong pang lasinggo, nagiinom. Pagkatapos, nagwawala. Kaya kailangan yung 10 utos. Sino pinapangaralan niya doon? Yun ang tanong, sino pinapangaralan mo? Ang tagalabas o ang tagaloob? Siguro, tagalabas. Hindi rin pwedeng tagalabas, pero sana hindi pwedeng dito sa loob, kasi tayo dito sa loob. Hindi tayo gumagamit ng mga dating ugali natin, dating gawain natin. Iba na tayo sa libutan ngayon. Bakit mo kailangan ituro pa yan dito sa Jerusalem Church of God na napatawad tinubos na? Kung gagamitin ko yan, doon sa kapatid mo, kailangan ang ituro mo si Kristo. Hindi na kailangan ituro mo pa yan yung tungkol sa, kahit sino pa yan naglalasing-lasing dyan ang gugulo Kailangan pa yung pangaral ng Ten Commandments? Ipangaral mo si Kristo. Alam niyo mga kapatid kung paano natin yan ipaliwanag yung Ten Commandments? Pag may nagtanong lang. Ugaliin po natin yung nasusulat sa Biblia, hanggat hindi tinanong ng binata si Kristo, hindi sinagot. Dahil ang tanong nga ng binata kung anong utos hindi sinagot ni Kristo. Pero hindi ibig sabihin, sinagot ni Kristo tungkol sa 10 utos, pagkakita natin 10 utos. Kasi mga nasa kalating 10 utos naman yun. Pagpalagay na natin 10 utos kasi yun ang unawa. Pag nagtanong tungkol sa kautusan, ay di dapat sagutin din natin ayon dun sa tanong. Kailangan tanongin ka tungkol sa kautusan, iba yung sasagot mo. Kaya nga yan po yung sinasabi, kung kinakailangan na tayo po magsalita, gawin natin. Kung ang tanong ay tungkol sa 10 utos, ay di paliwanag mo, magsalita ka. Di ba mga kapatid ko sa Panginoon? Hindi porke nagtanong yung binata tungkol sa commandments, kailangan patuloy tayo dahil tinuro ni Kristo. Hindi tinuro ni Kristo, pinaliwanag lang ni Kristo yun. Dahil may nagtanong. Hindi naman sinabi yan na kung saan itinuro o sinagot yung nagtanong, nasa Jerusalem sa Tugad na kung saan ito, natubos na. Isipin mo natubos ka na, binatawad ka na. Kung saan ikaw, napalaya na. Kasi tayo, kung tutusin tayo na kung bakit tayo pinalaya dati
katawan natin nakakulong, makasalanan. Kasi pag nagkasala ka, kulong ka. Yan lang ang kautusan. Pag nagkasala ka, kulong ka. Siyempre, natural, alam na ikukulong ka kung hindi ka nagkasala. Kaya maliwanag, yung kulungan, yung 10 Commandments. Dahil nagkasala ka dyan, dyan ka nilalagay. Tinubos ka na. Ha? Tinubos ka na ni Kristo. Hindi sa pilang ginto, kundi sa kanyang sariling dugo. Ba't dyan ka pa? May kalayaan na daw gumawa ng kasalanan. Ano na? May kalayaan na daw gumawa ng kasalanan. May kalayaan gumawa ng kasalanan? Ay, naku po. Wala kayong patutunguhan yan na iniisip ninyo na pag may kalayaan gumawa ng kasalanan, lamang i-expect na ikaw kasama ka ni Kristo mag-aari. Ha? Hindi mo na kailangan pagka si Kristo kasama mo, ituro mo pa yung 10 Commandments doon. Hanggang sa bagong Ha? langit. Ibig mo sabihin, pag mag-aari ka sa loob ng 1,000 taon, kasama mo si Kristo. Kasi nga, sabi nga si Kristo, mag-ahari kasama niya yung mga naging saserdote. Yung mga nagtagumpay at gagawin saserdote. Kasama niya magturo. Ibig sabihin na ituturo mo doon 10 Commandments. Kasama mo si Kristo magtuturo 10 Commandments. Ha? Yan pa rin tuturo Common sa... sense. Natural, yun ang iisipin nila. Kasi nga, yung kautusan, mananatili sa bagong lahat, bagong lupa eh. Anong gagawin mo doon sa kautusan na yan? Kung mananatili hanggang bagong lahat ng bagong lupa. Parituro? Naku po, mga kapatid ko. No? Kaya nga sabi, upang sila'y magsipagaling. Sabi niya doon sa Tito. No? Ano sabi niya? Ang patutong ito ay tunay dahil dito'y sabayin mong may kabagsikan sila upang mga pagaling sa pananampalataya. Yan, kailangan para maging magaling tayo sa pananampalataya. Dahil maliwanag naman, sabi ng Apostol Pablo, ang kautosan hindi sa pananampalataya. Bakit ka magiging magaling doon? Sa kautosan, hindi naman para sa pananampalataya. Ang samantalang aliwaliwanag dito, no? Kung bakit sila sasawayin, sila, para sila magpakagaling sa pananampalataya. Ano pananampalataya ito? 10 Commandments kaya? Pananampalataya ito kay Kristo. Kaya tandaan niyo mga kapatid ko, hindi ibig sabihin, tinuro ni Kristo sa binata, ayun na yun ang akala ninyo. Sinagot lang ni Kristo yung nagtanong tungkol sa kautusan. Wala pa kay Kristo. Tungkol sa kautusan at tungkol sa buhay. Oo nga, kautusan sa buhay. Kasi nga, kaya nga yung Panginoon, sabi niya, Panginoon, anong dapat kong gawin upang ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kasi, yung 10 Commandments, yung una, pag sinunod mo yan at wala si Kristo, magkakaroon ka ng walang hanggang buhay. Hindi, buhay lang yun. Ayun, kung dumating si Kristo, at kung hindi dumating si Kristo, magkakaroon ka lang ng buhay doon. Ibig sabihin, lalawag ang buhay mo, hahaba. Hanggang doon lang yun, wala naman dinagdag doon eh. Pero walang walang hanggang buhay. Walang hanggang buhay doon. Dahil yung hanggang buhay, na kay Kristo yun. Kasi kung yung 10 Commandments, mayroon hanggang buhay doon. Hindi na kailangan si Kristo pumarito pa. Totoo hindi, Sterling. Ano magiging kabuluhan ni Kristo? Kung pupunta lang po dito ay magpakahirap at mamatay. Pagkatapos yung buhay na walang hanggang para, nandun lang din sa 10 Commandments. Wala ang buhay ng wala yung buhay na walang hanggan sa 10 Commandments, kaya pumunta rito si Kristo. Kaya sa palatayanan po natin si Kristo dahil siya yung buhay na walang hanggan. Basahin mo na lang kung ano yung maliwanag. Dito pa tayo mga kapatid ko sa Panginoon, no? Sa Tito, mamaya na, Sterling. 14. Na huwag makinig sa mga katka ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisisay sa katotohanan.
ano ba yung sinasabi dito na katha ng mga Hudyo na kung saan huwag kayong magsipakinig. At ng mga utos ng mga tao. Di ba? Utos ng mga tao na kaya yung Ten Commandments? Natural. Ibinigay sa tao natural. Ibinigay ng Diyos sa tao at itinuro ng tao sa tao. Di aral ng tao, kasi binigay na ng Diyos siyempre Moses nung una Pagkatapos ibinigay yun, di naman binawi. Mayroong bang talata na mabasa natin na yung utos na ibinigay kay Moses, binawi ng Diyos? At yung ibinigay ng Diyos kay Moses na itinuro sa mga tao, si Kristo mag-aalis ito. Totoo? Si Kristo ba mag-aalis na? Kasi aral ng tao yan Nabansagan na yan na aral ng mga tao. Alin? Yung Ten Commandments. Aral ng tao ngayon. Paano naging aral ng tao ngayon yan? Nananatili na yan sa tao. Hindi yan binawi ng Diyos. Kaya aral ng tao. Ngayon, nung dumating si Kristo, anong ginawa ni Kristo? Aral din ni Kristo. Inalis niya yan. Epesos 2, andyan po yan, 15. Epesos 15, 14. Tingnan natin. Inalis yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Si Kristo, nagalis niyan. Diba nangyari sa phone ko, napigas na. Epeso 2, 15. 2:15 ng Epeso. Na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman. Si Kristo tinutukoy po rito. Kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalagin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Aliwanag mga kapatid ko. Na yung Ten Commandments, nung ibinigay po kay Moses yan, hindi na binawi ng Diyos. Hindi binawi ng Diyos yan. Pero, inalis ni Kristo na yan. Ayan Aliwanag, Diyos ang nagbigay ng Ten Commandments, hindi yan binawi ng Diyos. Pero inalis siya ni Kristo. Kasi bakit? Ipansamantala lang po yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Bago ibigay ang Ten Commandments, sabi ni Kristo, nasa siping na ako ng aking Ama. Wala pang Ten Commandments, si Kristo nasa siping na siya pupunan ng Ama. Kaya nga mga kapatid ko, amin pong inuulit-ulit at ipinapaliwanag sa inyo na si Kristo hindi sumunod dyan sa Ten Commandments na inaakala ninyo. Diba? Pambulag lang sa tao yan. Biruin mo. Sasabihin nagtuturo si Kristo sumunod sa Ten Commandments, kaya sumunod tayo. Kung hindi mo pa naman gagamitin si Kristo na sumunod sa Ten Commandments, ituturo mo pa ba yan? Ano bang kailangan dyan? Na kailangan ituro mo pa yan? Dahil yung kautosan na yan, hindi naman totally sinunod ni Kristo yan, hindi para sa kanya yan. Ginagamit nyo lang na si Kristo sumunod sa 10 utos, kaya natural ituturo nyo para yung mga tao susunod din sa kautosan. Ganun lang yun.
Pero sa totoo lang, hindi sumunod si Kristo sa utos. Ibang utos ang sinunod niya. Kaya pag-aaralin mabuti kung ano yung utos na sinunod ni Kristo. Hindi yung nakabasa kayo ng utos na sinunod ni Kristo hanggang kamatayan eh. Ten Commandments agad na nasa isip ninyo. Naku, nakakaya po kayo. Iba lang maka-encuentro nyo. Kaya siguro yan ang dahilan, hindi kayo nakikipag-sharing ng harapan sa ibang tao. Dahil yan ang kinakatakutan ninyo eh. Ha? Hindi nakikipag-sharing po yung may mga katungkulan sa iglesia. Ang gagamitin yung mga private. Alala ko yan. Private muna, bago official. Baliktad na. Sa sanglibutan na una, hindi private, official. Ha? Baliktad. Ibig sabihin, dito sa loob ng iglesia, Mababa muna ang yung mga may katungkulan, nasa likod lang. Oh. Para yung isusugo nila, pag hindi hindi sila baka ano doon sa cashiering nila, okay lang sila kasi hindi sila kaharap. Pero kung tutusin, mga kapatid ko, alam nila na yung mga itinuturo nila, wala talagang tibay yan. Alam nila na yan walang lakas yan. Oo, kaya ayaw nilang umarap. Ako nga lang, nadihamak ng ibang lista nga lang eh. Nangungumbida nga ako na pumunta yung mga ano dito eh. Para lang, sige, mag-aral tayo dito. Patunayan niyo yung mga 10 Commandments yun, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Papatunayan niyo yung 10 Commandments. Na hanggang buhay lang kayo yan. Pero pagpatay ka na, hindi mo na pakikinabangan yan. Pero mo, tinuro ni Kristo sa binata na kung susundin niya yung 10 Commandments, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Akalain mo, isa kang mga ngaral, ituturo mo yung 10 Commandments, magkakaroon ka ng buhay walang hanggan pag sinunod mo. Samantalang sinasabi nga doon, magkakaroon ka lang ng buhay. Basahin mo na, Deuteronomio. Deuteronomio 5. Tingnan natin, Deuteronomio 5, kung ano talagang kalagayan ng 10 Commandments ba na pinapalagay nyo na pag sinunod nyo, magkaroon kayo 10 Commandments, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Tingnan natin ang Deuteronomio 5. Kahit sa lumang tipan, kahit sa bagong tipan, wala kang mababasa na yung 10 Commandments. Pag sinunod mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano po sabi rito? Deuteronomio, Kapitulo 5, 1. 32 na, para mabilis. Ano sabi sa 32? Inyo nga isagawa na gaya ng iniutos sa inyo ng Panginoon, ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. 33, kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ng Diyos upang kayo mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aarihin. May nabasa ka natin dyan na buhay na walang hanggan? Ha? Buhay lang at aalalawin ang mga araw mo. Yun lang ang nandito. Kahit basahin mo sa bagong tipan, wala kang mababasa gano'n. Ha? Iba yung kiniklaim ninyo na itinuro ni Kristo na pag sinunod mo yung kanyang inuutos, magkaroon ng buhay na walang hanggan, tapos tatakbo kayo sa binata na inuutos ni Kristo yung sa binata, kaya may buhay na walang hanggan. Hindi yun, mali yun. Ha? Mga kapatid ko, maging si Kristo hindi itinuro yan pag sinunod ng binata yung 10 Commandments, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Kristo, kung ibig mong mabuhay,
Kung ibig mong pumasok sa buhay, ayan, ingatan mo mga utos, alin-alin. Siyempre, nagtanong yung binata, alin-alin eh. Pwede sila ni Kristo. Pero ang tanong, mayroong bang sinabi doon na sa pagsunod ng binata ay mayroong buhay walang hanggan na sinabi ni Kristo? Kalain mo yan, no? Maliwanag yung sinasabi sa Biblia, ninakaw nila ang aking salita, sabi ng Panginoon. Nasa Jeremias po yan. Ninanakaw ang aking salita sa kanyang kapatid. Pero mo? Diba? Kakabasa na ng yung sinabi sa ano, yung sabi ni Kristo sa Juan. Anong sabi ni Kristo dun sa Juan? Anong sabi? Na yung ibinigay sa kanya ng utos kung ano ang dapat niyang salitain, kung ano ang dapat niyang gawin. Yung ano, laging ginagamit, 5:17. Huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi Ibang utos yun na sinasabi rin. kundi upang natin. Sa Juan yun. Tingnan natin sa Juan yun, kung di ako nagkakamali. Ano sabi? Yung nga sinabi na walang ibang utos kundi iba yun. Basta tingnan natin. Hanggang yan yun, nakalimutan ko lang. Pero nasa Juan yan. Dapat kong salitain? Hindi, iba yun. Sapagkat ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Pero yung utos na yun, hindi patungkol sa Ten Commandments na sinasabi ni Kristo. Ito, sa Juan 12 pala. Juan 12, 29 hanggang 49 na 50. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. 50. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi ng aking Ama. Gayon ko sinasalita. Biruin mo, yung sinasabi ni Kristo dito, na yung utos na sinasabi, nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Tatakbo sa Ten Commandments dahil utos ng Ama na sinasabi ni Kristo. Yan kaya yun? Biruin mo, gagamitin yung talata dito tapos sasabihin Ten Commandments. Kung pag-aarapan pa kayo sa talata binasa ninyo, Ten Commandments ba tinutukoy yan? Hindi naman Ten Commandments yung sinasabi rito eh. Yung utos, mayroon siyang utos na buhay na walang hanggan. Yung sinasabi niya dito. Diba? Si Kristo nagsasabi po dito, mayroon siyang nalalaman na yung kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Pero nasaan yun? Nasaan yung buhay na walang hanggan na utos ng Diyos? Mapapatunayan niyo ba Ten Commandments yan? Sige. Patunayan niyo na Ten Commandments yan. At ako, patutunayan ko, tinapos na ni Kristo yan. Bakit tinapos? Nasa cheese ng Roma 4. Nauwi na kay Kristo yan. Kasi wala talaga makakasunod kahit sino. Dahil kung may makasunod dyan sa utos na yan, magiging walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. Yung kamatayan ni Kristo, para sa lahat po yan. Hindi mo kailangan na hindi ka sasampalatay kay Kristo.
Huwag mong sabihin na nasunod mo yung Ten Commandments, pero binaliwala mo si Kristo. At hindi rin pwede na pagka nasa yung Ten Commandments, nakikristo ka rin. Ano ba pagpilihan ninyo? Ha? Masasabi mo ba, pag sumusunod ka sa Ten Commandments, nasa iyo ang kaisipan ng Espiritu? Ha? Pag sinusunod mo, o minamangguan ka ng Ten Commandments sa palagay